Piyesta sa barrio namin sa Capiz, baka gusto niyong pumunta. Ano guys, G? Tara, mukhang exciting yan. Siyempre, pag G na kayo, G na rin ako. Ayos, maghanda na kayo. Ito yung araw na natuklasan namin yung sikreto ni Renzo. Story time. Ako si Jay at taga-Capiz din ako tulad ni Renzo. Break namin noon sa school kaya nagkayayaan kami na makipiesta kay Renzo. Nasa Manila pala kami nag-aaral pero may sasakyan naman si Ralph kaya pwede kami bumiyahe pa Capiz. Habang nasa biyahe na kami, excited yung mga mokong kasi marami silang naririnig na kwento na may aswang daw doon. At nagyayapa nga gumala sa gabi para raw makakita kami. Tapos si Renzo sumagot kaya nagkatanungan na tungkol sa aswang. Totoo yung mga aswang. We? Nakakita ka na? Seryoso ba? Hindi pa, pero ang nanay naka-encounter na raw siya. Muntikan pa nga raw siyang kainin nun eh. Anong ginawa niya para makatakas? May anting-anting ba siya? Wala naman, mas maganda kung yung nanay ko na lang yung magkukwento niyan sa inyo. Kaming dalawa lang din naman sa bahay eh. Ikaw Jay, wala ka bang tanong? Wala, bakit? Di ba taga-Capiz ka rin? Oo, pero wala naman ako naranasan na ganyan. Pero takot ka ba sa aswang? Hindi. Mabuti naman. Tahimik lang ako sa kwentuhan nila. Nang makarating na kami ng Capiz, saktong-sakto ang pagdating namin dahil simula na yung piyesta sa baryo nila. Hapon yun nung makarating kami sa bahay nila Renzo. Pagpasok namin, nakita ko kagad na ang daming handa ng nanay niya. May dinuguan, nilagang buto-buto, kaldereta, barbecue, adobo at giniling. Maya-maya, biglang nagpaalam si Renzo na maliligo muna siya kasi lagkit na raw siya. Tapos biglang lumabas yung nanay ni Renzo mula sa kusina. Tinignan ko yung mata nun, pero umiwas siya sa tingin ko. Sabi kasi ng lolo ko, titigan ko raw sa mata. At kung baliktad yung refleksyon ko, aswang daw yon. May dala siyang mga tubig na inabot niya sa amin, pero tumanggi ako at nagdahilan kahit uhaw na ako. Dahil gusto kong makasigurado na hindi sila mga yanggaw. Ito yung tipo ng mga aswang na nag-aalok ng tubig o pagkain na may halong laway nila. Tapos magsususuka ka at manghihina ka, saka kanila aatakihin. Nung pinakain na kami ng nanay ni Renzo, yung dalawa, sinunggabang kagad yung mga pagkain habang ako nagpanggap na busog pa at walang ganang kumain. Pero naamoy ko yung pagkain at merong kakaiba doon. Ayaw mong kumain? Sayang naman ang pinunta natin dito. Oo nga, ang sarap ng mga handa oh. Maya-maya na siguro ako. Lalabas lang muna ako. Magpapahangin lang. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi karne ng hayop ang kinakain nila, kundi karne ng tao. Paglabas ko, sinundan ako ng nanay ni Renzo. Alam kong alam mo, ialay mo na sila sa amin. Umalis ka na. Mga kaibigan ko ho sila. Pag ginalaw nyo sila, hindi lang ako ang makakalaban nyo. Lahi ko, laban sa lahi nyo. Pero alam mo ang pangangailangan nating mga aswang. Magkaiba ho tayo. Pinalaki akong normal ng lolo ko. Biglang sumigaw si Ralph na tinawag ako. Nagsususuka yon, tapos sabi niya na pabulong sa akin, may nakita raw siyang kuko sa dinuguan. Kuko ng tao. Nag-offer pa yung nanay ni Renzo na doon na lang kami magpalipas ng gabi, pero di ako pumayag at umalis na kami. Tama pala ang hinala ko. Tulad ko, aswang din si Renzo. Para mapanood yung buong kwento, ito hanapin niyo lang sa YouTube ko, Lahi ng mga Aswang. Lahi ng Aswang. Lahi ng Aswang sa YouTube ko, Jez Suarez. Yan, yun yung mapapanood. Lahi ng Aswang. Ayan. Yun lang, panoorin niyo kung gusto niyo panoorin.